Nagkulay kahel ang langit bunsod ng sunog sa isang industrial area sa barangay Paliparan 1 sa Dasmariñas, Cavite. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang naiulat sa BFP ang sunog. Inabot ng pasado alas 2:30 ng tanghali bago tuloy ang maapula ang sunog. Walang nasawi o nasugatan sa insidenteng patuloy na iniimbestigahan. Nasa 100 pamilya o 500 ang residente ang walang tirahan nang masunog ang kanilang mga bahay sa barangay Obrero, Quezon City. Ang tinitignan umanong sanhi, nakasinding kandila. Nakatutok si Bea Pinlac. Binalot ng apoy at makapal na usok ang bahaging ito ng Makabayan Street sa barangay Obrero, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Sa laki ng sunog, umakyat ito sa ikatlong alarma. Kaliwat kanan ang dating ng mga bumbero. Ang mga apektadong residente, hindi magkanda-ugaga maisalba ang kanilang mga kaanak, alagang hayop at kagamitan. Wala kami naligtas. Siniligtas namin 2 aso. Wala, damit, wala. Parang panaginip o bangungot lang, kakapanghinay. Naaabong kahoy at gamit at sira-sirang pader. Ito ang iniwang bakas ng sunog na tumupok sa mga bahay sa barangay Obrero, Quezon City. Ang ibang residente, kahit hindi nasunog ang bahay, nagpa siyang lumikas na. Malapit na yung apoy. Kaya na kami ng mga gamit namin. Ninervous po ako, takot na po ako. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 lalaki ang naitalang sugatan sa sunog na agad namang nilapatan ng paunang lunas. Yung iba po na napako at nagkaroon ng iba laceration, abrasion. Hindi bababa sa 24 na fire truck ang rumesponde sa sunog. Tumulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Alas 4 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Yung mga structure ngayon, siyempre, gawa nga sa light materials, kaya yung pagkalat na po ay mas mabilis. Dikit-dikit po yung mga kabahayan. Sa tala ng barangay, nasa 100 pamilya o nasa 500 katao ang nasunugan. Inaalam pa ng BFP ang tinatayang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Pero ayon sa barangay, meron kaming isang residente na bumili daw ng kandila. At iniwanan na nakasindi kandila. Doon nagumpisa yung apoy. pansamantalang nasa lumang himpilan ng barangay Obrero at sa Don Alejandro Roses High School ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dumagsa mga Katoliko sa iba't ibang simbahan sa bansa ngayong Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Sa Abukay, Bataan, napuno ang St. Dominic de Guzman Church ng mga debotong nagpabendisyon ng mga palaspas. Sabay-sabay ring pinabendisyonan ng mga palaspas sa Buwak, Marinduque at Lawag, Ilocos Norte. Mabenta rin ang mga palaspas na itinitinda sa gilid ng mga kalsada sa Metro Manila. Pinaniniwalaan kasing magdadala ito ng swerte o magtataboy ng masamang espiritu kapag inilagay sa bahay. Ang Linggo ng Palaspas ang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Ngayong umpisa na ng Semana Santa, mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, tulad ni Jesus, dapat daw maging matatag at magkaroon ng positibong pagtingin sa buhay sa gitna ng mga pagsubok. Kahit may mga online booking na, dagsa pa rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga nagbabakasakali sa mga biyahe ng bus. Ganyan din po ang sitwasyon sa ilang bus station. Ang latest sa mga terminal sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia, marami-rami na rin yung mga pasaherong walang masakyan, hindi lang dito sa PTEX, kung hindi pati sa ibang bus terminal gaya sa Cubao. Doon nga may ilang biyahe na hanggang Sabado de Gloria na fully booked, kaya yung pag-asa na lang ng mga pasahero na hindi nakapag-advanced booking ay mag-chance passenger o walk-in. Hindi lang marami ang pasahero sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Hirap na ring makakuha ng tiket lalo na sa mga biyahe pa Bicol. Nagpapareserve sana po ako hanggang sa 19 na po ay alis namin. Fully booked na po daw lahat. Wala na, i-adjust na lang po namin talaga yung date na pag-uwi. Si Jessa umatras at babalik na lang daw bukas. Naiinis lang kasi sobrang kanina po kami nakapila, alas 8 pa lang nakapila na. Si Rina, tila di na raw na-excite magbakasyon sa Masbate pero tsatsagain na lang daw kaysa umuwi pa ng Laguna. Parang sabi ko, parang ayoko na, pero gusto ko na din po kasi marami na rin po ako nakitang tao nakapila.
Sa tansya ng PITX, sumabot na ng 160,000 ang mga pasahero sa terminal kahapon. Ganito rin daw karami ang inaasahan at pinaghahandaan nilang dami ng mga pasahero ngayong araw. Marami na po yung mga nakapag-advance booking. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay wala na po tayong biyahe sa PITX. Marami pa rin naman pong available trips dahil nagdagdag po ng mga buses or supply ang mga bus company. Sa bus station na ito sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga aircon bus pa Camarines Norte hanggang Sabado de Gloria, April 19. Parang nalungkot lang po kasi nag-ahabol din po kami at mag-graduation po yung anak ko eh. Si Mang Roberto nakahapon pa nakapila, baka raw di na umabot sa graduation ng anak bukas sa Labo, Camarines Norte. Magandang sitwasyon. Maglagay na lang sila ng tag number. Todo paypay rin dahil sa init ang mga pasahero sa istasyon. Paalala ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga bus terminal, tiyaking maayos ang kanilang pasilidad para sa mga pasahero. Itong mga luma nating mga terminal ng bus sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, talagang hindi maayos. Regardless whether may bayad, walang bayad, kailangan malinis ang ating mga CR, no? Kailangan talaga mag-impose ng mga standards dito. At kung hindi sila mag-meet ng standards, either papasara yung mga terminal nila o isususpindi muna. Tuloy raw ang pagbabantay nila sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ngayong Semana Santa. Naka-high alert po lahat ng ating mga transportation facilities ngayon. No? Papasok na ngayong nagsimula na ang Semana Santa. Sa NAIA lang, baka in-estimate na aabuti ng 150,000 kada araw ang dadagsa po sa ating mga airport. Inaasahan ng NNIC o NAIA Infra Corporation na mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara noong Semana Santa 2024. Kanina, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pero naniguro na si Francis at kanyang anak. 10 a.m. na sila dumating sa NAIA para sa 4 p.m. nilang biyahe Pagimaras. Yan ang instruction sa amin kasi baka nga yung exodus na ng mga papuntang probinsya. Baka maraming kasabay, gano'n. Pia, nandito rin ako sa exact same spot na ito kahapon at hindi tulad kahapon na nakakita tayo ng mga pasaherong nakasalampak sa sahig. Ngayon ay mas marami ng upuan at mas komportable na silang naghihintay. At dito sa PTEX, bukod sa mga biyaheng pa-Bicol, nagsisimula na rin maging punuan yung mga biyahe pa Tuguegarao at Olonga po. Pero sabi naman po ng pamunuan ng PTEX ay pwede pa rin naman daw mag-walk-in yung mga pasaherong wala pang ticket. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Karaniwang dinarayo tuwing Semana Santa ang Baguio City para magnilay at tumakas sa alinsangan ng tag-init. Mula sa summer capital ng bansa, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Ivan, hindi pa ganoong karami yung tao na dumayo dito sa Baguio City pero meron nga mga nauna na raw para hindi nila abutan yung rush ng Holy Week. Maluwag ang biyahe pa norte sa NLEX, SCTEX at TPLEX kaninang umaga. May kaunting traffic lang sa ilang bahagi ng Cannon Road na ginagawa. Siyempre, pit stop para sa mga turista ang Lion's Head. Celebrate ko lang po yung birthday ko dito sa Baguio. Kasama po yung family. Mabilis pa rin ang biyahe paakyat ng Baguio City. Nasa 4 na oras mula Metro Manila. Kahit tirik ang araw, maraming namamasyal sa Mines View Park. Dito, may mga masisilungang gazebo at mga puno. First time kasi namin ditong makarating. Sinasabi kasi nila kasing lamig daw sa US. Hindi naman ganun kainit, hindi naman dun kalamig. Sa Manila, grabe. Talagang mapapaso pa. Konti pa lang yung traffic. Mae-enjoy mo ang panoramic view sa Mines View sa entrance fee na 5 o 10 pesos. Marami ring tindahan at photo stops. Pwede pang humiram ng igorot costume. Pero isa sa mga bida rito sa Mines View ang mga asong St. Bernard. 17 years, matagal na. Pang ilang henerasyon na po sila ng mga Pang 5. May tubig naman. Bukas ang Mines View Park mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ivan, dahil hindi pa nga ganun karami yung tao dito sa Baguio City, ay hindi pa rin naman bumibigat yung daloy ng trapiko sa paligid. Sa ngayon ay nasa 22 degrees Celsius tayo, kaya nagsisimula na magsuot ng jacket yung mga tao. Kaninang tanghali kasi hindi pa eh. Pero mamaya, ang low natin ay 17 degrees Celsius. Yan ang latest dito sa Baguio City. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Mav Gonzalez.